Nagasik ng takot si Trump sa Havana na ipahayag ni pansamantalang Attorney General na si Todd Blanche na hindi lang simpleng lumang balita si Raul Castro. Sa lumang kaso, buhay pa rin target ng hustisya sa Amerika. Pinaktibay niyang gagawin niya ang lahat para madalang diktador na Cubano tulad ng ginawa niya kay Nicolas Maduro, diktador ng Venezuela. Ngayong Sabado, ika-30 ng Mayo 2026, ang balita ay nasa pahayag ng taga-usig. Nais ng Estados Unidos na dalhin si Castro sa federal na hukuman sa Miami at gagawin nilang lahat para rito. Pinoprotektahan ng diktadurang Cubano si Raul bilang simbolo ng revolusyon kahit lumulubog ang isla sa brownout, kakulangan ng pagkain, gamot at takot. Ngayon, ang matandang pinunong komunista ay kinakaharap ang mga kasong kriminal, diplomatikong presyon, sanksyon at contingency plan sa Caribbean. Ano ang nagbago? Bakit na yon? Paano pinahigpitan ni Trump ang pagkubkob? Ikukwento ko sa iyo yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinabi ni Todd Blanche sa Fox News na hindi iniharap ng Washington ang kaso para lang magpasikat. Sinabi niya na kailangan mapanagot si Raul Castro ng Estados Unidos at gagawa ng hakbang ang gobyerno para dalhin siya sa korte. Mabigat ang pahayag na ito dahil inilalabas ito ang kaso mula sa simbolikong aspeto. Ang akusasyon laban kay Castro ay naibunyag na noong ika-20 ng Mayo 2026. Ngunit ang bago dito ay ang pagsasalita ng piskal at ang paglalagay niya ng presyon at pampublikong intensyon sa kaso. Para sa Havana, ito ay nagbubunsod ng babala. Para sa Miami, muling binubuhay nito ang matagal nang naantalang usapin. Tungkol ang kaso sa pag-atake sa mga eroplano ng Brothers to the Rescue, organisasyong tumutulong sa mga Cubanong tumatakas sa isla sa dagat noong Pebrero 1996. Dalawang sibilyang eroplano na walang armas ang pinabagsak ng mga eroplanong pandigma ng Cuba at 4 na tao ang namatay. Inakusahan ng hustisya ng Amerika si Raul Castro at 5 pang katao na konektado sa rehimen dahil sa mga krimen may kaugnayan sa pag-ataking yun. Laging pinalabas ng diktadura na pagtatanggol sa soberanya ang insidente. Pero ayon sa Amerika, ito ay pagpatay sa mga sibilyan sa internasyonal na tubig at isang krimen na dapat tugunan. Ginagamit na ni Trump ang akusasyon para dagdagan ng pressure sa pinakataas na liderato ng Cuba. Hindi lang nakaraan ang usapan ng White House, ginagamit din nila ito para ipitin ang kasalukuyan. Hindi na lang basta retiradong tauhan ng revolusyon si Raul Castro. Lumalabas siya bilang akusado sa isang kasong federal na konektado sa mga biktima, pamilya, mga exile at sa komunidad ng mga Cuban sa timog ng Florida. Ginagamit ng rehimen ang apelidong Castro bilang moral na panangga habang ginagawang legal na issue ng Washington ang pangalan. Gaya ng dati, tumugon ang Havana kapag nawawalan sila ng kontrol sa kwento. Binanggit ng mga opisyal ng Cuba ang banta, agresyon at pang-uudyok ng Estados Unidos. Humihina ang kanilang pananalita kapag mga Cubanong mamamayan mismo ang nakakaranas ng kakulangan. Nagrereklamo ang rehimen sa panlabas na presyon pero tuloy ang panloob na panunupil. Reklamo sila sa Washington pero inuusig din ang mga tumututol sa rehimen. Nagrereklamo sila sa korte sa Amerika pero ginagamit ang sarili nilang makinaryang panghukuman laban sa nagpoprotestang kabataan at mga walang kalaban-labang pamilya. Ang presyon ay konektado sa mga kamakailang kilos na ibinunyag ng medyang Amerikano. Iniulat ng Axios na pinag-aaralan ng administrasyon ni Trump ang posibleng pagbagsak ng rehimeng Cuban na tag-init sa hilagang hemispero at nagsagawa ang mga opisyal ng Amerika ng pagsasanay para sa mga senaryo ng kaguluhan sa isla. Ibig sabihin, ayaw ng Washington na mabigla kung biglang magulo ang Cuba dahil sa brownout, pagbagsak ng ekonomiya, protesta at alitan sa loob ng mismong eliteng komunista. Si Marco Rubio ay pumapasok sa sitwasyong ito bilang isa sa mga pangunahing tinig na mahigpit na paninindigan laban sa Havana. Ayon sa administrasyon ni Trump, hindi mabubuhay ang diktadura sa Cuba kung puro salita lang. Nabubuhay ito dahil sa network ng pananalapi, panunupil, intelihensya, kontrol militar at suporta ng mga kaalyadong autoritaryo. Kaya tuloy-tuloy ang pressure ng Amerika sa iba't ibang larangan. Kapag hinigpitan ni Trump ang network na ito, hindi ang karaniwang Kubano nakakaranas ng pila, brownout at mababang sahod ang target. Ang target ay ang elite na may kontrol sa hotel, transportasyon, pera, kalakalan at negosyo, habang ang tao ang pasan ang krisis. Ang sinabi ni Blanche ay mensahe rin sa mga natatanggol kay Raul Castro sa publiko habang sinusubukang panatilihing bukas ang pinto sa Estados Unidos.
Ang gobyerno ng Amerika ay naglalagay ng mga paghihigpit sa V sa mga taong may kaugnayan sa mga rehimen, sa panunupil at sa pagsuporta sa mga mapanlabang estruktura. Binababo nito ang pananaw sa sitwasyon. Mahirap ipagtanggol ang diktadura sa Havana at ituring ang Miami bilang kanlungan ng pamilya, ruta ng negosyo o plano ng pagtakas. Ang sinabi ng taga-usig ay nagpapakita ng pamumuhay sa dalawang mundo, anti-Amerikanong pananalita pero tinatamasa ang benepisyong Amerikano. Pinalalawak ng kilos sa Caribe ang pakiramdam ng pagkubkob. Ipinahayag ng balita na binabantayan ng Southern Command ang mga posibleng senaryo ng krisis at pinag-aaralan ng Administrasyong Trump ang mga posibleng hakbang kung magkagulo sa Cuba. Ang aircraft carrier na USS Nimitz ay nabanggit din sa ganitong kapaligiran ng regional na presyon. Hindi kailangan gawing pelikulang digmaan para maintindihan ang mensahe. Gusto ng White House ipaalam sa Havana na sila'y binabantayan. Kapag nawala ang kontrol ng diktadura, iniisip ng Washington kung paano poprotektahan ang interes ng Amerika, mga hangganan, Guantanamo at katatagan na nakapaligid na rehiyon. Ramdam ng rehimeng Kubano ang dagok dahil sandatan nilang hintaying lumipas ang panahon. Hayaan mapagod ang biktima, mamatay ang mga kaso, makalimot ang mundo at gawing kagalang-galang na matatanda ang mga kriminal na politikal. Binabasa na sinabi ni Todd Blanche ang ginhawang yon. Kapag sinabi niyang dapat harapin ni Castro ang hustisya, pinapaalala niyang hindi nabubura ng katandaan, propaganda o katahimikan ng diplomasya ang pananagutan. Para kay Trump, hindi kailangan magsimula sa putukan ang matinding presyon. Maaari magsimula ito sa korte, parusa, pagbawal sa visa, pagsubaybay sa pera at isolasyon. Ipinunto rin ni Trump na magkaiba ang dalawang bagay na gustong paghaluin ng kaliwa. Ang paglalagay ng presyon sa diktadurang Kubano ay hindi laban sa mamamayang Cuban. Sa kabaliktaran, sinusubukan ng pamahalaang Amerikano na tutukan ng mga namumuno, ang mga nagpapatakbo ng rehimen at ang makinarya na nagpapanatili sa isla na nakakulong. Kung sinisisi ng rehimen ng Estados Unidos sa lahat, dapat nitong ipaliwanag kung bakit nito kinukulong ang kalaban, kinokontrol ang media, inuusig ang mga nagpoprotesta at mas magandang buhay ng kaalyado kaysa ordinaryong mamamayan. Maaring legal at diplomatiko ang susunod na hakbang. Ang kaso sa Miami ay malamang magpatuloy na may mga warrant, formal na kahilingan at internasyonal na presyon. Ang mga parusa ay malamang na magpatuloy na tumutok sa mga pinansyal na network at mga personalidad na konektado sa kapangyarihan sa Cuba. Malamang na may contingency plan ng White House para sa panloob na krisis sa isla, lalo na kung magdudulot ng protesta ang brownout at kakulangan sa pagkain. Hindi nagtapos ang usapin sa pahayag ni Blanche, bagkus nagbukas ito ng mas mahigpit na yugto. Dumating si Raul Castro na pisikaw na protektado ng diktadura, ngunit lantad sa politika dahil sa hustisya ng Amerika. Maaring sumigaw, mag-akusa at subukang gawing propaganda laban kay Trump ang Havana. May pampublikong pahayag ang pansamantalang punong piskal na gustong dalhin ng Washington si Castro sa Miami para managot. Alam ng diktadurang Kubano na ito'y babala, hindi lang balita. Habang pinapakalat ni Trump ang babala kasama ng parusa, planong militar at diplomatikong presyon, hindi sa sambayan ng Kubano bumabagsak ang sindak. Sa pamunuan nito bumabagsak na ilang dekada nang naniniwalang hindi sila kailanman mananagot. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging mas interesado at aktibo sa komunidad ni Milson Alves.